Hindi ko na talaga maintindihan. Kung noon ang reklamo natin is pagiging irresponsible sa ibang bagay, na wiwendang na tayo, lalo na yung pagsira ng pahingahan ng presidente na maganda pa masyado, bago pa masyado, sinira para baguhin ayon sa gusto nila. Ang problema nun, gastos ng gobyerno. Nakapag-wendang talaga pag ganun. Daming na nagre-reklamo kahit sa panahon ni Aquino, ba't nagpapatayo pa ng ganyan, masyado na magastos, ganito, ganyan. Mas lalo na ngayon. Ang masakit pa doon, yung mga Marcos supporters na nagre-reklamo dati kay Aquino, ngayon suportado nila pinanggagawa ni Marcos. Just I'm talking a real person na hindi binabayaran, ha. Pero etong nakakawendang, pag may bagyo, anong nangyayari pag may bagyo? Saka papasok pagtapos ng bagyo. Na samantala, ang dapat gagawin is pasok muna, kasi alam mo kung may bagyo na paparating, dapat ready na lahat. At ganyan yung nangyayari ngayon dito sa pag-repatriate sa Israel at Iran na girian. And ang problema pa talaga, may nasawi na sa pagkakaalam ko na Pilipino. And 100 plus sa Pilipino ay gusto nang umuwi. Alert level 4 na. Samantala nagkakakumahog na yung mga ibang bansa na kukunin nila yung kanilang mga constituents. Samantalang tayo wala na, nagmamasid, nanunood lang, nag-aantay. Diba? And ang masaklap pa talaga dun, nakikita ko na interview ng isang Pilipino sa Iran na nagdadalawang isip umuwi nga siguro kasi ano mangyayari sa amin sa Pilipinas pag uwi? Kasi parang walang pakialam yung gobyerno, walang konkretong programa na, sige, uwi kayo. Pagka uwi nyo, bahala na kayo. Pagdating nyo ng Manila, diskarte nyo na yun. Parang ganun. Hindi dapat ganun eh. Alam naman natin kung anong protocol, pero eto, marami pa rin taong nakikipaglaban para sa sinagot ng presidente na walang gagawin. Manunood muna kung gusto nila umuwi, sagot na ng pamilya yun. Ano to, walang budget o walang pakialam ang presidente o may galit sa OFW? I don't know. Pero masaklap lang talaga kasi ipinaglalaban pa ng iba. Siguro yung iba wala na ibang rason kaya sasabihin mas magaling ka pa sa presidente, ikaw na lang magpresidente. Alam ng presidente yung gagawin, mag-antay ka lang. Masyado kayong atat, hindi ganun, sarado na yung border. Bakit may mga eroplano na agad doon nakadating, nakapasok agad-agad? Alam nyo yan. Kayo yung unang nakakabalita niyan. Executive, bago yan darating sa mga mainstream media na yan. At dapat alam nyo na agad kung anong gagawin ninyo. Nag-ready na dapat kayo agad para pag in case may palilipad nyo na, mahanapan nyo ng paraan. Idadaan nyo doon sa border ng Egypt, kung sa Israel man yan, kung sa Iran man yan, mahanapan nyo ng paraan kung saan nyo idadaan. Ilulusot nyo sa Pakistan, Afghanistan para kukunin doon. Dapat ganun. Diyos ko, ako simpleng mamamayan ako, pero dito natin mapapatunayan na walang kwenta yung presidente. Grabe talaga. Di ba? Kahit siguro kolehiyo o high school, alam mo anong gagawin. And of course, alam nyo yan. Kasi kayo, matagal kayong namumuno sa gobyerno. Alam nyo kung anong diskarte yan dyan. Hindi ko maisip kung wala ba kayong pakialam or ako, wala akong kamag-anak sa Israel o Iran. Pero nafe-feel ko kung kayo yung may kamag-anak ng Israel at Iran. And then, unfortunately, yun yung isasagot ng presidente, maririnig ninyo. Nakakapanghina talaga. Nakakawalang gana. Diba? Tapos, kayo pa yung pinakamalaki ambag para mabuhay ang Pilipinas. And yet, the government doesn't care of you. So much for that maingay na yung aso. I'm just expressing my opinion about sa narinig at nakita ko.